Hollywood TV. Hey, malapad ang ngiting bati ng lalaki sa kanila ni Liza nang 2 di pa lamang ang layo nito sa kanilang mesa. Will, bulalas ng kaibigan niya na kanina pang abala sa pagte-text kay Bernard na kasalukuyang nasa Pasig at nakikiparty raw sa birthday ng isang kaibigan nito. This is the Will Paman? Tanong niya sa isip. Nagmistulang palamuti siya roon nang tumayo si Liza at sinalubong ang lalaki. Nagyakapan ng mga ito at nagkamustahan. Nang tumikim siya ng malakas ay parang nun lamang siya naalala ng kaibigan niya. This is Max Diamayuga, pagpapakilala ni Liza sa kanya. Max, may diing sabi niya sabay tayo. How she hated her name. Ipinangalan daw siya ng kanyang ina sa lola niyang matagal nang sumakabilang buhay. Hi, bati sa kanya ni Will at iniabot ng kanyang kamay sa kanya. Nakipag-shake hands siya rito at para ayaw niyang bitawan pa ang kamay nitong may mahahabang daliri. She imagined those long slender fingers tracing her skin. Naluloka na siya. Hindi naman siya tamado ng alkohol para saniban ng pagnanasa sa katawan nang dahil sa isang kakilalang lalaki. To think na virgin pa siya, salamat at hindi siya nagpadala sa mga ungot ng ex-boyfriend niyang mag-sex sila. Yes, she was a virgin and yet here she was, parang inalast. Siya yung kinikwento ko sa'yo na may-ari ng clips, dagdag na pakilala ni Liza. Max, this is my good friend, Will Paman. Hello, bati niya sa boses na animo na iipit. She was going out of her freaking mind. Hindi ito ang pinakagwapong lalaki na kilala niya and yet napakalakas na dating nito sa kanya. Ni hindi nagtagal sa kanyang atensyon ni Will dahil agad na binalingan nito si Liza. So, anong oras darating si Bernard? He's on his way na raw, sagot ni Liza rito. Nang umupo silang tatlo ay nagkwentuhan sina Will at Liza. Feeling out of place siya kaya nakinig na lamang siya sa mga ito. At syempre, pinagpiesta niya ang mga mata niya sa mukha ni Will. Habang tinititigan pala ito ng matagal ay lalo itong gumagwapo. May girlfriend na kaya ito? Hinawi niya ang ilang hibla ng kanyang buhok na kumawala mula sa pagkaka-ponytail at buong ingat na iniipit iyon sa likod ng tainga niya. Maya-maya ay bumaling sa kanya si Will. How old are you, Max? Tanong nito nang tila naubusan na ng pag-uusapan ito at si Liza. I'm turning 26 in August, sagot niya, sabay ngiti rito. Tila nagulat ito. Wow! I thought you were only 18. 18? Hindi niya akala. Hindi niya rin alam kung dapat siyang ma-flatter sa narinig. Okay, may ibang mga taong nagsabing mukha siyang mas bata sa tunay niyang edad. But 18 was too much. Mukha siyang nene, ganun? Tumawa pa si Will. And that was just my assumption because we don't accept minors here. You actually look like 16 or 17. Buti hindi ka hinahanap ng gwardya ng ID. Hindi naman, nakangiwing tugon niya. 16? 17? Ang hirap talagang maging bansot. Maya-maya pa ay dumating na si Bernard. Mahahalatang may tama na ito ng alkohol dahil namumungay ang mga mata nito at namumula mga pisngi. Mahahalata ring inip na inip ito habang nakaupo sa mesa nila at panay ang mga masusi at diskumpyadong tingin kina Will at Liza. Oh please! Pero hindi na siya magtataka kung pagseselosa nito si Will. Pati nga ang lalaking pinsan ni Liza na si Rex na close sa kaibigan niya ay pinagseselosan din ni Bernard. May 20 minutes din sigurong kasama nila si Bernard bago ito nagayang umuwi. Inis na inis siya nang pumayag agad si Liza. Gusto pa niyang manatili sa The Hive para makasama niya ng mas matagal si Hati Will. Fine, attracted siya sa hombre nito. At in last na kung in last,
Masisisi ba niya ang katawan niya kung kusa yung nagre-react ng bongga sa presensya ng nilalang na ito? Sumabay ka na, Max, sabi ni Bernard sa pagtataka nilang magkaibigan nang magkalabas sila ng bar. Babalik ako sa Pasig. Akala ko ba uuwi na tayo? Tanong ni Liza. I've changed my mind. Simpleng sagot ni Bernard. But Bernard, no buts. Malakas na puto ng lalaki sa sasabihin ni Liza. At saka, bakit ganyan ang suot mo? Daig mo pa naghahanap ng makakadate sa gabi. Here we go again, aniya sa isip. What's wrong with my outfit? Depensa ni Liza. It's too small for you. Ganyan ba mga damit na gustong gusto ni Will, ha? Bernard, please, bulalas ni Liza. Jesus Christ, Will is my old friend. Natapik ni Max ang noo niya. Sinasabi na nga ba niya, talamak na talaga sa kapangitan ng ugali ng diablong ito. Walang kakupas-kupas. Hinawakan na niya sa braso Liza. Tara na Lee, umuwi na tayo. Yaya niya rito. Sure ka? Paniniguro uli kay Max ni Sarcy, ang pinakamagaling na beautician ng Clips at best friend ng namayapang Uncle Adelino niya. Ang kulit mo, sagot niya. Sabi ng oo, yung maiksing choppy at layered. Yung labas talaga ang batok, saka gusto ko pointed ang tips. Pagbibigay pa niya ng instructions dito. Napagpasyahan ni Max na ipagupit ang shoulder length na buhok niya at naisip niya na baka magbumukhang mas matured siyang tingnan kapag short hair na siya. Pero sayang ang hair mo, girl, tila nang hihinayang na sabi nito. Ang dami pa naman naiinggit dyan dahil straight at ang ganda ng bagsak. Hahaba rin naman yan. Napagtiunan na niya na maglakad patungo sa shampoo area ng salon. Ano bang nakain mo at naisip mo magbago ng hairstyle? Tanong ni Sarcy habang hinuhugasan nito ang buhok niya. There was this guy na pagkamalan akong nene nung nakita niya akong nakapunitil ako. Pagtatapat niya, napangiti siya nang maalala kung gaano kagwapo si Will. Type mo siya? Sobra, matapat na sagot niya. Mukha nga, magpapakupit ka ng buhok ng dahil lang sa kanya. Gumagarutay ka na ining ha? Uy, hindi naman dahil lang sa kanya. Gusto ko lang ng bagong hairstyle. Saka mainit na kasi, so I would prefer short hair this time. Paliwanag niya. Anong name ng boylet na yan? Will. Will. Gwapo ba talaga si Baby Will? Si Sario? Kailan naman ako nagkagusto sa pangit? I know, tumawa si Sarcy. Sa lahat naman ng hindi masyadong kagandahan ay ikaw tong sobrang choosy. Hindi ba talaga ako maganda? Gusot ng ilong na tanong niya. Alam niyang hindi siya pangit at kahit paano ay may shape din naman ang katawan niya. Nakuha raw niya ang good physical features niya mula sa kanyang ama na isang mestizo. Nagpasalamat na rin siya at hindi siya nakamana ng features sa maternal side niya kung saan karamihan ng kamag-anak niya ay maiitim at sarat ang ilong. Ang mabababang height ng minalas na naman niya mula sa kanyang inang huminto yata sa paglaki noong mag-grade 6 ito. Hinila ni Sarcy ang buhok niya. Siyo nga, may sinabi ba akong pangit ka? Sabi ko, hindi ka lang masyadong kagandahan. Pero pretty ka pa rin naman eh, lalo na pag nag-aayos ka at nakadress ka ng bongga. Saka magandang katawan mo no? Nagustuhan niya ang kinalabasan ng gupit. Nagmukhang mahaba ang leeg niya at naging parang mas sopistikada ang dating ng kanyang mukha. Pagkagaling ng Clips ay tumuloy siya sa shopping mall at bumili ng bagong damit at mga sapatos na pwede niyang maisuot sa pagpunta sa The Hive. Oo, dadayo siya roon na mag-isa at ipapamukha kay Will na iyon na ang siyang mukhang nene. Excited na pumasok si Max sa The Hive Makati ng gabing iyon. She raised her chin and swayed her hips gracefully as she walked in her 3-inch black stilettos. Alam niyang maganda ang pagkakahapit ng kanyang katawan ng damit niyang light gray na may 3/4 sleeves at medyo mababang neckline.
Isang dangkal mula sa tuhod ang haba niyon. Inayos niya ang maikling buhok ng parang windblown effect at intense ang dating ng kanyang makeup na para sa night parties. Umupo siya sa bar at umorder ng cucumber lime cooler. Habang sumisip-sip sa straw ay iginala niya ang paningin sa hinahanap si Will. Hindi naman nagtagal at nahagilap niya ito mula sa isang mesang puno ng naggagandahang babae. Napasimangot siya. Tama si Liza nang sabihin nito sa kanya na playboy raw ang lalaki, ngunit hindi na nakapagtataka iyon. Sa angkin nitong pamatay na looks, makapanghihinayang kung hindi iyon na ipapatikim sa maraming babae. Patikim? So gusto ba niya nang sakaling makatikim din siya si Will ng kamandag nito? Tumawa siya ng mahina. Naroon siya gayong gabi upang bumawi lamang sa unang pagkikita nila ni Will. She just wanted to display her pretty self to him. Kung mapansin nito, mas okay. Halos mataranta siya nang mahuli siya ni Will na kanina pang nakatingin dito. Agad na nagbawi siya ng tingin at straight na inubos ang inumin. At lalo nagrigudon ang dibdib niya nang masulya pang naglalakad na palapit sa kinaroroonan niya si Will. Napansin siya nito. Gusto yata niyang magtitili. Max, right? Tanong nito pagkalapit nito sa kanya. Itinodo niya ang pagngiti. Yes. Halos hindi kita nakilala. Parang amaze na sabi nito at pinasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. She felt herself flush when his sight lingered along her cleavage. Kung ibang lalaki lamang siguro iyon ay mababastusan siya, pero hindi sa uri ng pagkakatingin ni Will. She kinda like it. Pakiramdam niya ay babaeng babae siya. Bias ka lang kasi gwapo yan. Ngunit mayroon pang ibang epekto sa kanya ang tingin nito. Parang gustong mag-apoy ng kanyang katawan. In lust nga siya sa lalaking ito. No doubt about it. Nakapamalengke kasi ako nung una mo akong nakita. Nadidihahing sabi niya na sinabayan ng padimyur na tawa. Ang cute mo namang mamalengko nun, tumatawa ring sabi nito. Cute? Nakuitan sa kanya noon si Will. I like your hair. It looks good on you, sabi nito kapag kwan. Pasimple hinaplos niya ang likod ng ulo niya. Thanks. Umupo ito sa tabi niyang stool. Are you alone? Hindi mo kasama si Liza? Mag-isa lang ako. May lakad si Liza ngayon kasama si Bernard. Kumusta na siya? She's fine. Pigil ang pagsimangot na sagot niya. Para 3 araw lang mula nang huling pumunta sila roon ni Liza. How close are you to Liza, Max? Seryosong tanong nito. Well, we're business partners. Saka friends na rin kami kahit paano. Hindi nga lang siguro kasing close nyo dati dahil ilang buwan pa lang naman kami palaging nagkakasama. Maganda ba ang trato sa kanya ni Bernard? Napabugas siya ng hangin. Paano ba to? Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya marunong magsinungaling. Tumawag kasi ako kahapon sa kanya para kumustahin siya. She didn't sound happy at all. Call it gut feel. I don't know. I sense something wrong between her and her fiancé. Pinagseselosan ka ni Bernard. Diretsang pagtatapat niya. Napailing ito. I knew it. Nag-away nga sila kahapon sa salon. Pagsusumbong pa niya. Is he hurting her? Nakatiimbagang na tanong nito. I don't know, Will. Sana hindi. Ang nasaksihan ko lang naman ng mga away nila ay sinisigawan siya ni Bernard. Son of a bitch. Mariing bulong nito na nakakuyom ang mga kamao. You've got that right. Umiiling na sabi niya. Honestly, I don't like him for Liza. Masyado siyang paranoid at pakialamero. Pati nga pagpapagupit ng buhok ni Liza ay pinapakialaman niya. Saka sobrang temperamental. Walang pinampiling lugar kung galit. I just hope he's not hurting her physically. Or damn it, kahit hindi pa pisikal, hindi tamang tratuhin niya ng ganon si Liza.
I agree, she doesn't deserve such shitty treatment. Pero ang hirap namang makialam dahil mahal na mahal ni Liza ang jablong yon. I can't believe she's marrying him. Bulalas ni Will na humampas pa ng kamay sa counter. Me neither. Anong pwede niyang gawin? Iuntog sa pader si Liza para matauhan ito? I don't really understand why there are men who treated women like shit. Ang mas hindi ko naiintindihan ay kung bakit may mga babaeng hinahayaang tratuhin sila ng mga lalaki ng ganyan, Will. Bumuntong hininga si Will. Buti hindi ganun ang boyfriend mo. Tanong nito sa kanya na medyo gumaan na ang boses. Wala akong boyfriend. Kung meron, di kasama ko sana siya ngayon dito. Nakangiting sagot niya. Oh, I see. Tila natuwang sabi nito saka tumayo. Saka hindi ako magbo-boyfriend ng katulad ni Bernard. Hindi naghirap ang nanay ko sa pag-iri sa akin para lang tratuhin parang basahan ng ibang tao. Tila humanga ito sa idealismo niya. Nagliwanag ang mukha nito at parang naging interesadong makilala siya ng lubusan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.